Welcome! Tara, simulan agad natin itong explainer natin ngayon. Pag-uusapan natin ang isang grabe, as in nakakabigla at pambihirang kwento mula sa aklat na The Third Miracle. Tungkol ito kay Melvin C.C. Valenzuela. Isipin mo ha, mula sa pagiging isang super self-reliant na security expert, yung tipong kontrolado ang lahat, naging isa siyang survivor na kinailangang umasa ng buong buo sa espiritual na intervensyon. Titingnan natin kung paano nagiba ang ihip ng hangin para sa isang executive nung biglang nawala ang lahat ng kontrol niya. Kaya tingnan natin tong high-stakes reality na ito. Para sa mga executives at high achievers na nanonood, gusto kong itanong nyo ito sa sarili nyo. Ano nga ba ang gagawin mo kung yung ultimate control na hawak mo biglang naglaho na parang bula? No way, di ba? Pero para kay Melvin na buong buhay ng trabaho ang gumawa ng mga matikibay na security systems at strategic tactics para sa mga higanteng kumpanya tulad ng Toyota, well, ang tanong na ito ay hindi lang teorya, naging isa itong literal at nakakatakot na realidad. Unang bahagi, huminto ang oras. Ang pananambang noong Hunyo 28, 2025. You know, sa loob ng 4 na dekada, umasa si Melvin sa tinatawag niyang Guardian Standard, laging handa, proactive, mabilis rumesponde. Pero ang hindi niya inaasahan, ang pinakamalaging banta pala ay manggagaling mismo sa loob ng katawan niya, isang internal na pananambang. Tignan niyo itong nakapangingilabot na timeline. Eksaktong 14:30 o 2:30 ng hapon, literal na tumigil ang puso at paghinga niya. Sa loob ng 2 oras, may tuturing siyang patay na. Walang kahit anong strategic tactics o code na makikipagnegosasyon sa isang left thalamic CVD bleed sa utak. Zero. Pero pagsapit ng 1700H, dumating ang anak niyang si Jorel at sumigaw ng, "Dad!" Yun yung naging tulay pabalik. Biglang gumalaw ang kamay niya at pagsapit ng 1900H, nagising na lang siya sa ICU. Ikalawang bahagi, nang bumagsak ang taktika ng tao at ang pagkawala ng command at control. Pagmulat niya sa ICU, doon na bumulaga yung mapait na katotohanan. Gising ang isip niya, pero yung katawan niya, hindi na sumusunod. Para sa isang taong sanay na sanay magbigay ng utos, ito talaga yung pinakamatinding bangungot, di ba? Sobrang stark ng contrast. Sa isang banda, nandyan lahat ng birthday credentials niya. Security consultant, loss control expert, author ng lagpas 50 libro, at strategic AI advisor. Mga bagay na nakakabilib talaga. Pero sa kabila, nandun yung realidad niya sa ICU. May bleed sa utak, paralisado ang kanang bahagi, slurred speech, walang laban. Sa sandaling ito, yung makamundong pagkakakilanlan niya, the whole shebang, tuluyang nabasag. So, eto yung crucial point. 0%. As in 0% physical energy. 0% emotional reserve. Ito yung moment na literal na naubos yung baterya ng isang high achiever. Wala na siyang kahit anong maaasahan sa sarili niya. Pero alam niyo kung anong nakakagulat? Itong kawalan ng lahat, ito mismo yung naging perfect setup para pumasok ang isang spiritual na intervention. Pangatlong bahagi, ang blueprint ng Guardian o ang tinatawag nating tactical override. So, paano nga ba re-responde ang isang security expert sa ganitong total failure ng system niya? Well, hindi siya sumuko. Imbes na bumigay, ginawa niyang taktika yung panalangin niya. Tinawag niya itong Oration Blueprint. Napakagaling nito kasi pinagsama niya yung corporate security mindset niya tsaka yung pananampalataya niya. Ginamit niya yung mga sinaunang pangalang Hebrew ng Diyos na parang direct translation ng mga modern security concepts. Halimbawa, Yahweh Rapeh para sa internal system repair ng katawan niya. Yahweh Nissi as his assembly point o banner. Yahweh Shalom para sa operational stillness para hindi siya magpanik. Yahweh Roi para sa search and rescue mula sa kadiliman. At El Shaddai bilang the all-sufficient power nung nasa 0% na talaga siya. At kailangang talaga nating i-highlight itong isa, si El Chai o ang Diyos na buhay. Sa panahon natin ngayon na nakaasa tayo masyado sa AI at automations, let's be real, walang kahit anong backup generator o tech ang pwedeng mag-jumpstart sa pusong tumigil na. Si El Chai ang naging ultimate strategic solution ni Melvin nung tuluyan ng nag-crash ang human hardware at life safety systems niya. Ika-4 na bahagi, ang kapangyarihan ng pananahimik, the strategic silence. Dahil nga slurred na yung speech ni Melvin, hindi na niya magamit ang boses niya. And take note, yan pa naman ang main weapon niya bilang consultant. Kaya na-discover niya itong power ng abiding, yung pananahimik sa presensya ng Diyos kahit walang imik.
Dito na buo yung one-breath oration niya, perfect para sa crisis management. Kung biglang may bomb threat sa health mo o inaatake ka ng panic, wala kang time sa mahabang dasal, di ba? Ito yung rapid deployment tactic. Step 1, Yahweh Shammah, the Lord is present. Acknowledging na nandyan siya kahit nasa loob ka pa ng ambulansya. Step 2, Yahweh Shalom, the Lord is peace. Hinahayaan mong pababain niya yung cortisol o yung stress sa kaluluwa mo. At step 3, El Chai, the Lord is life. Siya yung mismong pulso ng walang hanggan. Isang hinga lang, pero grabe yung impact. Let's have some real talk here. Baka kasi may nag-iisip, gawa-gawa lang ba to? Actually, hindi. Ayon mismo sa neurosurgeon ni Melvin, bandang Abril 2026, sinabi niya, sa lahat ng taon ng aking praktika, ang kaso mo ay ang ikatlong himala pa lamang na aking naranasan sa buong buhay ko. I mean, wow! Medical na validation yan. Yung buong-buong pagtitiwala ni Melvin sa spiritual blueprint niya, nagresulta po sa isang recovery na literal na hindi ma-explain ng siyensya. Ikalimang bahagi. Ang pinakadakilang pamana tinatawag nating ancestral intelligence. Napapaisip tayo, bakit kaya siya nakasurvive sa 1430H incident na yon? The answer is pretty clear. Para ipasa itong ancestral intelligence sa susunod na henerasyon. Dahil at the end of the day, ang tunay na pamana hindi naman yung malalaking bank accounts o corporate titles. Ang legacy niya ay ang siguraduhin yung asawa niyang si Mayet, ang mga anak niya, at yung tinatawag niyang guardian vanguard, yung mga apong babae na sina Mariel, Margot at Astrid, alam exactly kung paano makasurvive. Tinuturuan niya silang umasa kay El Chai kapag dumating yung time na yung sarili nilang mga orasan ay biglang huminto. So, para i-wrap up itong mga lessons from Melvin's journey, ito yung The Guardian's Code. Pwede nyo itong gawing bagong Standard Operating Procedure o SOP sa pang-araw-araw na buhay. Una, submission before strategy. Kailangan mong sumuko muna sa ultimate executive. Ikalawa, executive integrity. Hanapin mo yung identity mo kay Yawed Sedkinu, hindi sa mga resume o achievements mo. Ikatlo, accountability to the pulse. Tandaan natin na ang bawat tibok ng puso natin ay hiram lang. Loaned resource ba? Ikaapat, the staggered rally. Huwag kalimutan na nandyan ang family support circle mo. At panghuli, the 30-day name proclamation. Yung araw-araw mong pag-deploy ng pananampalataya bilang taktika mo sa buhay. At dito natin tatapusin ang explainer na ito. Iiwan ko sa inyo itong napakalalim na tanong na magpapaisip talaga. Kapag umabot na sa zero ang sariling mong internal battery, kapag bumagsak na lahat ng paboritong taktika ng tao, kaninong pangalan ang tatawagin mo? Nakaka-curious, di ba? Naway maging gabay ninyo itong Guardian's Blueprint, lalo na sa mga matitinding pagsubok. Hanggang sa susunod, patuloy lang tayong matuto.